Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ka ba nabobore dito? Tanong ni Shania kay Rare. Alam ko naman na hindi ka kamo nakikipaghalubilo sa tao. Sumulyap ito sa kanya at saka sinubuan na naman siya ng pagkain. Nganga naman siya nanganga. Kahit na ang nasa kabilang banda ay nakatingin sa kanila at mukhang kilala pa yata siya. He just can't remember where he saw those people who keep on eyeing them. One of my worst attitudes, maikling sagot niya kay Shania. Pero lumabi lang ito. Don't tell me, you never find it disgusting. Takang sabi naman niya na wala itong reaksyon. I don't. I set back all your negative attitudes and put all the good ones at the forefront. I try to adore them, so when those negative attitudes overcome the good ones, may reserba akong naiisip na somehow ay mabuti kang tao. Like this, hindi mo ugali na makihalubilo sa tao pero nandito ka. Don't you think it's enough? She smiled at him again, and what comes after is another spoonful of banana split. You really do believe that I'm a good person? Hindi ka ba nagsasawa sa paniwalaan na yan? Tanong niya rito, pero hinawakan ni Shania mga panga ni Rare at tumitig sa mga mata niya. Ayan ang kapaitan sa mata. Yung labi palagi nagsasabi ng mga masasakit na salita, pero yung mata, ang dami namang nakatago at ang hirap basahin. Malamlam at malungkot. Kailangan ng best friend. Kailangan ng karamay. Kailangan ng pagmamahal. Marami naman nagbibigay. Kaya lang, itinataboy mo papalayo. Anito at hinaplos ang gilid ng labi. Are you one of those who wanna give? Or you're just here because of the promise you made to my father? O dahil sa magiging anak natin? O dahil kaya gusto mo lang patunayan sa sarili mo na kaya mo kong talunin? Will you be a friend? He asked after a soft kiss. I can be more than that. Best friend to be exact. Mother of your baby. A confidant if you need one. Hindi tayo magka-level, pero hindi naman kapos ang pangunawa ko para hindi ko maintindihan ang mga English mo. She dilates her eyes. Natawa siya at hinalikan ng dalaga sa pisngi. Kahit paano, ay nararamdaman nga niya bumubukas na ng paunti-unti dito. Pero kung ano man ang ugali niya ang ipinakikita, yun na talaga siya at wala na. Lahat na ng masamang ugali ay naipakita na niya. Kung meron man na hindi pa, ang kabutihan na lang niya kahit paano, na hanggat maaari ay ayaw niyang ilantad. He doesn't want her to feel much less of a woman when she finds out the truth about what he did to her family. Ayaw niya makaramdam ito ng awa sa sarili dahil masakit yon sa kalooban. Ganoon siya noon. Kaya alam niya ang pakiramdam. Mas okay pa para sa kanyang bayaran si Shania araw-araw na parang binibili kaysa sa bilihin gamit ang utang na loob. Kapag utang na loob, hindi na magagawang tumanggi talaga kapag ayaw na. Pero hanggat binibili niya at oras na magsabi nakakasawa na, doon na niya alam na ayaw na sa kanya. Do you love the guy? Buong lakas ng loob na tanong niya at hindi na rin niya napigil pa. Shania spares his face and shifts on her seat. Bakit? Selos ka? Crap! Why would be? Deny naman niya at parang namula pa siya. Hindi ko alam. Crush ko siya, oo. At 2 taon na mahigit. Pero hindi ko alam kung saan naman ako dadalhin ang paghanga ko. Lalo na ngayon na may baby na ako. Ito ang main priority ko at hindi na lalaki. She shrugs. Pasalamat naman siya at matinong sagot nito. Maganda pala itong kausap. Kapag nabubusog, tumitinong utak at natatahimik ang matabil na bibig. And he's grateful for her answer. May pag-asa pa pala siya kung sakali. Kaya lang, baka hindi naman ito makatagal sa ugali niya kapag tumagal na. But he loves you. Pasimpleng giit niya. Lumingon pa si Rare pero para hindi niya yata nakabalik ang professor sa mesa nila. Shania just nodded. Sabi nga niya, hindi naman basta dapat maniwala sa sabi lang, diba? Ako pa rin naman ang makakaramdam nun.
Madali lang naman sabihin na mahal ako, kahit hindi naman yun ang totoong nararamdaman. And I am not hurrying, love. I am still young and I want to finish my studies and become a flight attendant para naman sa anak natin at hindi puro na lang yaman mo ang matatanggap niya. Para may maibigay din ako at syempre para sa nanay ko at kapatid. Ayoko na dumating ang panahon na iaasa ko sa asawa ko ang ibibigay ko sa nanay at ipapang-aral ko sa kapatid ko. Baka masunto ko lang kapag isinumbat sa akin kaya ako magtatrabaho para sa kanila dahil ayaw ko na iasang kapalaran nila sa ibang tao. She shook her head. He remained looking at her while she's still enjoying her dessert. So much for a very young woman who had been tested by life and still struggling hard to achieve her dreams, not only for herself, but mostly for her family, and now for their child. Maswerte ang magiging anak nila na ito ang naging ina. Puno madalas ng kalokohan ng bibig, pero alam niya magiging mabuti itong mommy. Tanggap mo sa baby kahit na hindi kagandahan ang dahilan kung bakit nabuo yan. He wanted to hear it clearly. He had presumed that she didn't like the truth about having a baby, but maybe he misunderstood it. Baka nag-overreacted lang siya, kaya nasaktan siya nang umiyak ito noong gabi na nalaman ng tungkol sa bata. Tumingin sa kanya si Shania at umiling. Hindi mo yan sasabihin sa kanya. Ayoko na mawalan siya ng paggalang sa'yo. Dalawa lang ang magulang sa mundo. At kapag nasira ang respeto niya sa isa, iisa na lang ang tatayo para sa kanya. They always say that two heads are better than one. In parenting, one is enough yet two is still best. Ayoko na matulad ka sa daddy mo na kinamuhian mo. Ayoko na magalit sa iyong anak natin kapag nalaman niya na pinawarsa mo ako kaya nabuo siya. Ayoko na tumanda ka mag-isa kasi wala rin akong tatay. At nakita ko kung paano naghirap ang nanay ko para lang mapatapos ako kahit elementary. Ayoko mag-isa kahit sino sa atin. Kahit magkaroon tayo ng mga asawa, dapat palagi tayo nandyan na dalawa para sa baby natin. I promise mo ha, pakiusap nito sa naluluhang mga mata. He never hesitated nodding. He feels the same for their baby. He never wanted his son or his daughter to be like him and have that burden that could never be alleviated because it's too late. Kahit nagaano niya pagsisihan, wala ng daddy niya at hindi na nun maririnig ang lahat ng pagsisisi niya at mararamdaman ng pagmamahal. Ngumiti si Shania sa kanya. May balak pa pala ito mag-asawa, samantalang siya ay hindi niya nakikita ang sarili na magkaroon pa. Let's make a fancy promise. Inalabas nito ang hinliliit at itinapat sa mukha niya. Aanhin naman niya ang hinliliit nito. Kunot noo pa siyang tumingin doon at pinakatitigan. Fancy promise? Parang bata na ungot nito sa kanya. Wala siyang alam kaya hinalikan niya ang dulo ng daliri pero napatakip ito sa bibig at tawa ng tawa. Damn it! Piko na mura ni Rare. What am I supposed to do to the tiny finger of yours? I don't know such fancy promise you've been accentuating. Hindi mo kikisan? She giggles. Isasabit mo lang ang hiniliit mo as a sign of promise. Hindi mo ba naranasan ito? Gawain ng mga bata? Oh God! Umiling siya at napahawak sa batok. Hindi na ako bata. Dismayadong sagot niya. Bata pa ako. Ingos nito. Saka pinatulis pa mga labi kasabay ng pagtaas ulit ng hiniliit. Kung labi na lang kaya niya ang isabit niya sa nguso ni Shania, mas masaya pa siya. Promise na, napilitan na rin siya na isabit ang hiniliit dito kaya humagikhik ang dalaga. I promise na ibibigay ko ang bilyones ko sa baby ko at sa ina niya mukhang pera. He seriously declared but she bursted out laughing. Para siyang loko-loko na napangiti rin habang tinitingnan ito na hindi na masaulian sa pagtawa. Now, that's the new him and he got worse when he found himself chuckling. Okay ka lang, bossing? Sinilip ni Shania ang mukha ni Rare nang mapako ito habang naglalakad sila papalabas ng restaurant. Nauna na silang magpaalam matapos sa bumalik ng mga kaibigan niya at ninaluta at Rodel sa mesa. Wala nang imik ang Professor Pogi niya at bigla naging malalim ang iniisip. Na magpaalam siya ay tumitig lang sa kanya ng malungkot at tumango. Tapos ngayon naman ay si Rare ang para naparalitiko na sa pagkakatayo. Such a crap,
Galit na bulong nito at humikit ang pagkakahawak sa kamay niya. Napangiwi siya kasi para mababali ang buto niya sa palad niya. What is happening? Sinundan niya ng tingin ang tinutumbok ng mga mata nito at wala naman siya makita maliban sa isang grupo ng mga kalalakihan na nagtatawanan habang nakatingin kay Rare. Bossing, hinaplos niya ang panga ng binata na noon lang parang bumalik sa katinuan. He looked at her and she shocked seeing his eyes blazing in rage. Siya ang parang natakot sa kung ano man ang nakita niya sa mga mata nito. It is fatal and sure ruthless too. She gulped but never left his eyes. Rare, iho, come here. Paypay ng isang may edad na lalaki sa binata kaya mas lalo siyang ninerbiyos. Kung hindi siya nagkakamali, ay parang taga kung saang ahensya ang lalaki na iyon na nakikita niya lang sa TV. Stay here. Mariin na bili ni Rare sa kanya pero nagpakailing-iling siya. She held his arm and leaned on it, pouting like a kid. She can't afford to leave him in times like that. He's hellish. Kung hindi niya dapat ito iwan, sa tubing mabait ito na parang anghel, mas lalo na hindi niya dapat naiwan kung kailan maladyablo ang apoy sa mga mata nito. Para bang marami itong nakatagong hinanakit at galit na hindi nailabas, kaya kapag nakakakita ng mga bagay o tao na nagpapaalala rito na kung anong masakit na kahapon, ay para itong sasabog sa galit. Rare totted as he pulled her, darting towards the table of those guys. Napatago siya sa may tagiliran ni Rare na makita niya ang mga lalaki sa malapitan na puno ng tattoo ang mga katawan at may mga hikaw sa tainga at nagtawa na makalapit sila. Kliyente mo bang lampa na to, Mr. Thompson? Tanong ng isang lalaking maskulado na nakakurbata nga naman pero ang duming tignan dahil hindi maayos ang pagkakadala ng damit. Nakarolyo ang long sleeves niyon, abot siko, at nakabukas ang mga botones sa may dibdib na parang ipinakikita ang tattoo na abot sa leeg. May hitsura ang lalaki, tall, dark, and handsome, but she can sense that man is dangerous. Noon, natakot siya kay Rare, pero ang realization ngayon ng takot niya ay mukhang may kasamang paghanga, kaya kahit na masungit ang binata, ay nagagawa niya makipag-usap noon at iyakan ng husto. Nagawa rin niya itong saktan at hampas-hampasin, pero hindi naman siya pinitik. Kahit na nga noong gabi na pinuwersa siyang makuha, ay hindi naman siya sinampal o kung ano paman. Basta na lang siya hinubaran at inangkin. And remembering it now makes her blush and smile. Don't be such a silly boy, Gerald. Rare is my biggest client and we're working for the release papers of his newest business, which is Rare Telecom. Naman ang matandang lalaki na parang nagpagulat sa lalaking mayabang. Nawala ang ngisi noon, kaya si Rare naman ang umisi. Minana na palang kayamanan ng ama niya na katatlong asawa at pumatay sa nanay niya, sabi ng lalaki at naghalak-haka ng mga iyon. Hindi ka na ba iyakin ngayon na kapag binabatukan ay sumisigaw ng mommy o kaya daddy? Hindi ka na naiihi sa saluwal kapag lumalapit ako? The man stood up and stood in front of Rare. Diyos ko, ang laki ng lalaki. Na kung matangkad si Rare sa height yatang mahigit 6 feet, ay di hamak na mas matangkad ang lalaki at parang wrestler na sa laki. Bossing, alog niya sa braso nito pero wala itong kurap na parang tinatansya ang lalaking kaharap. Gerald, please, don't start trouble here. Tumino ka naman please. Masakit na ang ulo sa'yo ng daddy mo. Saway na matanda pero maangas na parang walang naririnig ang balahura. Ang yabang mo makatingin. Pwede ba? Buong tapang na sagot ni Shania. Hindi na dadaan ng tapang sa yabang ng tao. Inasapakli niya para lang matigil na pero hinawi siya ni Rare. Stay back, anito sa kanya. Nagtawanan ang mga lalaking iyon kaya napalinga siya dahil gusto niya maghanap ng gwardya na nasa may kalayuan. Nakatago pa rin pala ito sa saya ng babae hanggang ngayon. Kaya lang, magandang babae naman at hindi comatose na babaeng mommy. Tawanan ulit ang mga iyon at naiiyak na siya. That attitude is so very elementary. Hindi ba nag-mature ang lalaki at parang kinder kung mambuli? And he's pretending brave now. Porke minana na niya ang bilyones ng ama niya, ay akala niya napatili si Shania ng bunuti ni Rare ang baril at walang pasabi na sinungalngal ang nguso ng lalaki gamit iyon.
at saka sinundan ng malakas sa suntok sa mata kaya napaupo ulit ang lalaki. Nagtangkang kumilos ang mga kasamahan noon pero galit na itinutok ng binata ang baril sa mga lalaki. I won't stoop down so low to reach your levels. I could kill you now, one by one. Ngumisi ito at talagang hindi kumukurap kaya nanginginig na humawak siya sa baywang nito at inalog ito roon. Wag na please, wag na. Kawawa naman si baby. Paalala niya rito. Alam kasi niya na ang anak nilang pwede magpakalma rito ulit. Natatakot siya sa nakikitang galit sa mga mata nito na parang naluluha na naman dahil sa mga insultong inabot. Try me now. Let's see who's going to be buried 6 feet below the ground because I'll make sure that it is not me. I'm a lawyer now, so make your choices. Ground or jail. Rare smirks. Noon siya nakahinga. Mukhang hindi naman ito gagante sa naranasan na pambubuli. And she's proud of his progress. Mas ipinagmamalaki na nito ang propesyon na pinagtapusan para makuha ang mga hostisya para sa sarili kaysa manakit at pumatay. Back off, you lousy dumb fucks. 500 meters away from me or you'll rot in jail and be buried alive there, he warned. Christ, I'm sorry, hingi ng paumanhin ng matandang lalaki habang mga mayayabang naman ay hindi na makakilos sa kinauupuan. Tumakbo si Shania papalayo at tinawag ang dalawang gwardya na walang kamalay-malay na may simpleng hamunan na palang nagaganap. Tutup ang dibdib ay napasandal siya sa may pader. Diyos ko, para sila mga bata. At anong awa ang bumalot sa buo niyang sistema nang maalala mga salitang binitawan nga ng lalaki kay Rare. He was bullied because he had no one to defend him. Pero nasaan ang mga bodyguards ni Rare noon? Nasaan sa Senyor Edgardo? She swears she had never seen Rare so mad before. Ibang galit din ang nakita niya sa mga mata nito kanina. Iba sa mga mata ng harapin si Vilma. Tahimik niya pinagmasdan ng mga iyon nang sawayin ng mga gwardya at nang iwan ni Rare ang mesa ng mga iyon. It's true that no one can beat him down today. Ninenerbiyos siya dahil parang kung may nagkamaling kumilos kanina, sasabog yata talaga ang baon ng ulo. Lagpasan ang tingin nito sa kanya na magtapatan sila. She felt a lot of pity for him. Hindi niya naranasan na bulihin sa eskwelahan at malala ay kamuntoy ka na mamatay dahil doon. Pero ramdam niya ang kahihiyan at sakit ng kalooban na pumuno sa buong pagkatao ni Rare dahil sa mga bagay na iyon. He's been calling for his mom's name while being bullied but no one was there to rescue because his mom was in a coma or worse, baka patay na nga ang ina nito noong mga panahon na iyon. Tuloy-tuloy itong lumabas kaya sumunod naman siya. He even opened the door for her and she quietly hopped in. Suddenly, the ambience became so hazy and doom. Kanina masaya sila, pero sa isang kurap na mga mata ay naghalo iyon dahil lang sa mga tao na walang matinong magawa sa buhay at mangialam ng taong nananahimik. Ano nga ba ang nakukuha sa pagyayabang at pagiging palalo? Nakakabusog ba yun? Nakakabusog ng ego at ulo pero hindi ng sikmura. At mas lalong hindi iyon nakakabusog ng kaluluwa ng tao kapag namatay na. It's always good to stay humble all the time and not to become a human being who believes that he is a god while he is really not. Napatingin si Shania kay Rare nang wala pa ring imik na sumakay ito at naupo lang sa driver's seat. She blinks when she sees longingness on his face. Luka-luka naman ang luha niya na nauna pa makidrama. Ang bigat kasi ng loob niya at hindi niya alam kung bakit ganoon ang epekto noon sa kanya. Isisisi na naman ba niya iyon sa hormones niya? Hindi siya nakatiis kaya dumukwang siya papalapit at ikinawit ang isang braso sa batok nito at ang isang kamay ay marahan na humahaplos sa pisngi ng binatang walang imik. Your dad and mom will be so proud of you. Kahit na masama ang mga lalaki na yun, hindi mo sila sinaktan. Aniya rito, hindi man lang gumalaw ang mga mata ni Rare at nakatulala lang habang malalalim ang paghinga na para may kinokontrol na huwag sumabog. Hindi ko sila kilala pero alam ko na masama sila. She even added, yet still there's no response. Your baby will be so very proud of you because there's a daddy who will always come for a rescue and will never let him get hurt. Noon na gumalaw ang mga kamay nito papunta sa mukha niya.
a thing never had. Rare wrapped his arm around her nape and pulled her for an embrace. She embraced him too, to make him feel that he's not alone. Leche, ang luha niya ayaw maampat. Singhot siya ng singhot para hindi tumulo ang sipon niya. I didn't ask for money. I didn't ask for wealth. All that I badly needed was a father to attend my school ceremonies and wear some of my medals around my neck, but had no one except for my nanny. Palagi na lang si Yaya. I never had a mom, but I truly understand because she was in coma. But my dad, he wasn't in coma, but he was more than dead. And then, he took away my mom's life support. I was bullied, at malakas ang loob nila dahil wala na sila nakikitang ama na pwede magtanggol sa akin. Kahit na ginugupit nilang buhok ko, wala akong mapagsabihan. Kapag nagsumbong ako, walang reaksyon kasi busy sa telepono, kausap ang investor. I almost died, and when woke up after 9 months, si Yaya pa rin ang nakamulatan ko kasi nasa Europe siya para sa business tour. I've changed myself, made myself stronger and dark. Tama ako dahil doon niya ako napansin. Napansin niya ako dahil ang tingin na niya sa akin ay demonyo. I was happy somehow. At long last, nakuha ko rin ang atensyon niya at ibinalik ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko nung binaliwala niya ako. He confessed. Napapikit si Shania at nangiti. At long last din, kahit paano, ay nagkwento na ito. Malaking kabawasan iyon sa dinadala nitong bigat sa dibdib. It was wrong, but she's not in position to judge him. Kasi kahit na anong sabihin niya, talo pa rin si Rare kahit na anong mangyari. Talo pa rin dahil sa paghihigante ay namatay na lang ng ganoon ng ama na hindi mo lang nasasabi na mahal nitong matanda. Tahana, punta na tayo kay nanay kasi pwede mo rin iyon maging nanay. Ako, yun ang nanay tatay ko. The best yun para sa akin. Hindi ko naman ipinagdadamot sa'yo. Kaya lang, may bayad. Napalabi siya at tumaas ang sulok ng labi ni Rare. She consolingly touched his cheek as she gazed at his face. It is good to always free what's here. Inilapat niya ang palad sa dibdib nito. It won't kill you. It could beat your ego, but not who you are being a person. Natural naman na nasasaktan ng tao kasi hindi ka naman bato. Wala naman nakakahiya na maglabas ng sama ng loob ang lalaki at umiyak kasi tao ka at may pakiramdam. Marami ka namang pwedeng pagsabihan kasi may mga nagmamahal naman sa'yo. Si Yaya, mahal na mahal ka niya. Mga tauhan mo, malay mo, ako. Kumurap siya, simpleng paramdam. Malay mo, pagkalipas ng 5 dekada mahal na rin kita. Diyos ko, baka bukas makalawalang mahal na kita, buwisit ka. Wala itong reaksyon, pero parang nawala kahit paano ang galit at lungkot sa mga mata na parang lalamon ng buhay na tao kanina. Pero higit kanino man, may anak ka na at huwag kang mag-alala dahil tuturuan ko siya na mahalin ka na sobra katulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Para kapag tumanda ka na, hindi ka mag-iisa. Tumulo na naman ang luha niya. Napaka-emotional niya at naiinis siya dahil pakiramdam niya ay siya pa ang mas nasasaktan. Rare wiped her tears and glanced at her tummy. Iniupo siya nito ng maayos at tahimik na kinabit ang seatbelt niya at tiningnan siya sa mga mata. Iyakin ka talaga, puna nito sa kanya, kaya suminghot ulit si Shania. May bayad ito, 10,000 ha. Drama to the max ang role ko. She grabs his thigh and wiped her nose but Rare just softly chuckled. I'll pay even millions just to keep someone like you, he murmured underneath his breath as he got back on his seat. Para huminto ang pintig ng puso niya at nahabol ito ng tingin pero tila baliwala naman ditong sinabi. Kukurap-kurap siya. May sinabi ba siya? O munta nga ako? Munta nga na, munbingi pa. Gulat si Shania nang pumasok ang sasakyan ni Rare sa condominium kung saan siya nito dinala kanina bago sila tumuloy sa restaurant. Wala itong imik sa halos 15 minutos na biyahe kaya hinayaan naman niya na manahimik kahit na siya ay hindi matahimik ang kalooban sa pagwawala sa kinauupuan niya. Pilit niyang iniisip ang sinabi nito o kung sinabi man nga ba na magbabayad kahit na milyon basta nariyan lang siya. Ibig sabihin ay mahalaga siya rito at gusto siyang hayaan sa tabi nito hindi lang dahil sa dala niya ang isang Villa del Rey
o dahil isa pa rin dakilang parausan ang tingin nito sa kanya. She felt very needed and felt her worth as a woman. Yumuko siya na makaramdam na parang naiiyak siya na nangingiti. Sa mundo niya na puro ng hirap ay wala man lang ni isa pumansin sa kanya at nangailangan. Hindi niya akalain na sa mundo ng isang tulad ni Rare ay magkakaroon ng silbi ang katulad niyang babae na pakiramdam niya ay hindi naman siya nag-e-exist noon. Don't tell me, hihirit ka na naman ng isang round dito sa VIP parking space mo. Basag na ni Shania sa katahimikan at ngiti na ang isinagot ni Rare. Kung pwede lang, kaya lang, kawawa naman si baby. Baka maalog na sobra. Hop out now, ani Rare, at nauna na itong bumaba at katulad ng madalas sa ginagawa ay pinagbubukas pa siya ng pinto. Napahawak siya sa braso nito habang papunta sila sa isang elevator. Sa pagbukas niyon ay nasa isang malawak na floor na sila na may isang pasilyo sa dulo at may pintuan. Sinalubong sila ng isa sa mga tauhan nito na si Ompong at ang tatlo pa ay nakatayo sa bawat sulok. Did they already have their rests? Tanong ni Rare kay Ompong na tumango naman. Parang bumalik na ang angas ng binata na kanina lang ay parang walang kasing lungkot at galit ang muka. Nandito si nanay, excited at tanong niya at sinilip ulit ang mukha nito. Room 309, papasok ako after 5 minutes. Magkamustahan muna kayo at sabihin mo ang totoo. Anito sa kanya. Tumango naman siya. Hindi ka aalis? Napalabi siya at iling ang isinigot ni Rare kaya naman ngumiti siya rito. Humakbang siya papalayo pero pumihit ulit siya. Yung sabi mo kanina sa kotse, totoo bang narinig ko o nag-halusinate ako? Marahan na tanong niya. Nahihiya rin kasi siyang magtanong. Bakit? Nagda-drugs ka ba? Kunot noong balik tanong nito, kaya napahagikik si Shania. She blushed unknowingly. Kinikilig siya at hindi niya makontrol. Mukha ba akong adik? Tinatanong kita ng maayos. Bakit naman tatanungin mo rin ako? Napairap siya pero namaiwang ang binata at tumingin sa ibang bagay. Kung hindi ka adik, ay di malinaw na hindi hallucinations yun. Want me to repeat it? For what? Para pagtawanan mo ko? Masungit na sabi naman ito, kaya lalo na lang siyang natawa pero ang katuwaan niya ay nagtulak sa kanya para yakapin si Rare. She giggled as she looked up at him. You wanted to keep me? Sabihin mo ulit, pamimilit ni Shania kasi gusto niyang marinig ulit. I said, I'll pay over and over again just to keep you. Wasn't it clear? Para itong estatwa sa kinatatayuan habang nakatingin ito sa mukha niya at nakapamulsa habang siya ay nakalambitin sa mga balikat nito na parang panike. Hindi man lang siya hawakan pero bakit kilig na kilig naman siya sa kasungitan ni Rare at sa kayabangan. She smiled. Clear, Shania pulled her eyes close when he kissed her forehead but she tilts up her head and parted her lips. Bitin pa siya ng saglit lang ni Rare na hinalkan siya sa labi pero napahagikik na rin siya nang tumalikod. She likes him, there's no doubt, and the feeling is strong, so hard to ignore and so hard to quell. Nakakahiya man na tulad ni Rare ang magustuhan niya, higit sa pagkagusto niya kay Rodel, alam naman niya na hindi ang yaman at karangyaan sa buhay ay nagustuhan niya rito. He has that different attitude of a man which had captured her attention. Totoong nagustuhan niya ito sa kabila ng masamang ugali na nakikita niya. And she's not blind not to see his hidden kindness, being a gentleman despite his brute personality and blunt mouth. She looks back and finds him following her footsteps, looking at her intently. Parang nakandirit ang puso niya sa mga matang iyon na walang katulad pero hindi na lang niya pinansin kahit na hindi niya mapigil ang kilig. Rare smiled when he dropped his gaze on the floor as soon as Shania was gone. God, did he just accidentally confess? Abo na ba siya sa mga kamuntikan na pag-amin niya? Buhay pa naman siya at totoong hindi naman nakakamatay ang pag-amin ng totoong nararamdaman kasi nakatayo pa nga siya kahit na parang magigiba ng dibdib niya sa sobrang kaba. And the truth, masarap sa pakiramdam.
Napawi ang lahat ng parang hinanakit niya sa mundo nang makita ang ngiti ni Shania sa simpleng pagsabi niya na katotohanan na gusto niya ay nasa kanya lang ito. Ang sabi niya, hindi niya hahayaan ang sarili na sumuko para hindi siya mapagtawanan. Kung walang sukli ang nararamdaman niya ay hindi na niya mapanindigan. Makulit ang dalaga at masyadong mapilit. Hindi niya namamalayan na bumubuka na lang ang bibig niya at nagsasalita na ng mga totoong nararamdaman. If he weren't only thinking about her a while back, he could have killed all those guys who had put his life at stake. 9 na buwan ng pagkakoma, 9 na buwan na buhay siya pero gulay at parang patay. Dahil lang iyon sa trip ng mga lalaking iyon na akalang buhay niya bilang tao ay isang laruan, sugal, katuwaan. Unang beses sa buhay niya na natakot siya, hindi para sa sarili niya, kung hindi sa mag-ina niya. For Sean, kung nagkagulo kanina, mas uunahin niya itong protektahan kaysa sa sariling buhay na inago niya noon sa kamatayan. And imagining things now, hindi pa rin pala talaga lubusang sira ang pagkatao niya. He isn't really totally dark because if he were, he should have never cared at all. Bossing, inamin mo na ba? Usisa ni Umpong sa kanya. Kaya napatingin siya sa mukha ng tauhan, nakakamot-kamot sa ulo. Ang alin? Lukot ang noon na tanong naman niya. Ang tigidig sa puso? Anong tigidig sa puso? Huwag mo akong daanin sa talinhaga at hihilahin kong dila mo. Banta niya sa lalaki na lalong napakamot sa ulo. Iyong feelings, bossing. Iyong pagsintang pururot mo kay Miss Chinita. Pagsintang pururot? Lumayas ka sa harap ko. Kung ayaw mong paglamayan ka mamayang gabi. Mabilis iyong tumakbo papaalis, kaya naiwan siya mag-isa. Rare glanced at his wristwatch. He's giving Shania enough time with her mother, but when a thought came up inside his mind, he instantly grimaced. Nakalimutan niyang ibilin sa tauhan niya na sabihin ng ina ni Shania na huwag sasabihin na sa kanyang unit. Holy Christ! Baka lumabas ng totoo na matagal nang wala sa tabi ng tulay at tabi ng riles ang pamilya nito at mabaon na sa utang na loob sa kanya. He won't love that idea. He has to find a way. Tahimik na nakaupo si Shania habang kalong ang kapatid at ang nanay niya ay umiiyak na nakatalikod habang ang dalawa niyang tiyahin ay para mga biyar na santo rin ang mukha. Nanay, sorry na. Ulit niya sa ina na hindi na siya hinarap simula na sabihin niya na ibinenta niya ang sarili para sa pangangailangan nila. Lalong lumakas ang hikbi ng kanyang ina. Sinabi ko na sa iyo na wag. Paano ka makakakuha ng paggalang kung mismong sarili mo hindi mo ginagalang? Yumuko siya. Hindi mababang tingin ko sa mga katulad mo o katulad ng mga tiyang mo. Kaya lang, salaminin mo. Paano ka igagalang na magiging asawa mo kapag nalaman yan? Noon na ito humarap at pinakamasdan siya. Natilihan sila na bumukas ang pintuan at pumasok si Rare sa walang kasing tatag na aura. Still not done yet? Lalabas ulit ako. Anito, pero napakitig sa mukha niyang luhaan tapos ay tumingin sa ina niya. What is he? Isang lalaki nagpapakita ng kasamaan pero gumagawa ng kabutihan? Alam na niya ang totoo na matagal na pala nitong inilikas ang mga magulang niya sa tabi ng tulay at sa tabi ng riles. Wala siyang alam at wala rin itong sinabi na nasa Tagaytay pala ang pamilya niya sa loob ng 1 buwan mahigit at kanina lang pinalipat sa isang magarang kondominium na hindi naman nga yata bagay na tirhan ng pamilya niya. Ang mga tiyahin niya ay nasa recording company na pala nito nagtatrabaho at hindi na nag-hostess. Sinagot na pala lahat ng gastos sa ospital at pati pagpapagamot at gamot kaya ang binigay niyang pera ay hindi na rin nagalaw. Paano siya magpapasalamat? Bakit ka umiiyak? Parang galit na tanong ni Rare at parang napaiyak siya lalo sa pag-aalala nito sa kanya. He's so arrogant even when showing his concern, but every time he does his different way of showing gentleness, she melts in an instant. Umupo ka Mr. Villa del Rey, anang nanay niya. Villa del Rey, nay, pagtatama niya sa ina. Oo, mali ako, sagot naman noon, kaya natawa na rin siya kahit umiiyak. Rare shut the door and sat beside her, sitting like a king. Nagkatinginan ang dalawang tiyahin niya at para mga kinilig na matrona habang ang nanay niya ipinagmamasdan silang dalawa ng binata. Sagutin mo ng tanong ko, Shania, parang galit pa rin na sabi ng nanay niya. Di ba nanay kapag nagmamahal naman,
hindi nakikitang kapangitan. 'Di ba? Tinutulungan na ituwid naman, rason niya sa mababang boses. Ituwid? Paano mo itutuwid anak? Naibenta mo na. Paano ko isumbat sa iyo? Paano pa? Umiling siya. Kaya naman nanay ituwid, basta maging matapat na asawa. Hindi naman komo at ibenta kong sarili ko ay masama na akong babae. Kahit na paulit-ulit niyo akong pagalitan, uulit-ulitin ko rin yun na gawin kasi kayo importante sa akin ni baby. Mas mahal ko kayo sa dignidad ko bilang babae. May dignidad nga ako. Wala naman akong nanay at kapatid. Ano pang silbi ko? Kung may magagawa naman ako, pero mas pinili ko kayong mawala sa akin. Humikbi siya. Alam kong mahirap intindihin nanay, lalo at wala kayo sa sitwasyon ko. Pero nasisiguro ko na kung ako man ang nasa bingit ng kapahamakan, alam ko na gagawin niyo rin lahat para sa akin. Lumuha ang nanay niya at pinakamasdan siya. Maya-maya ay pinaypay siya nito kaya mabilis siyang tumayo at lalong umiyak na yakapin siya ng ina. Sorry na nanay, mahal kasi kita at mahal ko si baby bunso ko. Kung nawala kayo, wala na rin akong silbi sa mundo. Ayoko mag-isa dahil mas mahirap ang buhay na wala ka. Kahit araw-araw na magdildil ng asin, basta may nanay ako. Ikaw na lang ang meron ako, kaya pinili ko na yun na gawin. She cried. Tahan na, ano bang sasabihin ko sa'yo? Nagagalit ako sa sarili ko kasi dahil sa akin, nawala ang kaisa-isang kayamanan mo. Pinahid nito ang mukha niya. Ikaw ang kayamanan ko, Nay, at hindi ang puri ko. Ang ano ko, sobrang bait. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang drama-rama sa hapon. Sigaw ng siyang luming niya, kaya nakita ni Shania na parang nagulat si Rare. Tumayo ang babae at saka naglakad papunta sa kusina. Tumama na nga kayo mag-ina. Sayang kayo sa uhog ko. Saka mahiya kayo kay Mr. Pogi. Dinaig niyo pa mga artista niya sa TV station. Para kayong mula sa puso. Ikaw si Claudine at ikaw naman si Magda. Turo niyon sa ina niya. Kulang ka na lang ng kulubot sa mukha, Sonia. Artistang-artista ka na. Dapat sa iyo, banian ng tubig. Para magbukang Magda, nagagalit ka pa sa anak natin, ay sisisihin mong sarili mo sa pagpapalaki mo sa kanya na mapagmahal sa iyo at bukang bibig ay nanay. Kumuha iyo ng beer sa ref. Ang sisihin mo ay yung bumunti sa iyo at iniwan ka na katihayan na walang panty. Tinungga niyo ng alak. Tapos ay nagdala ng 2 pang bote sa sala at inabutan si Rare. Tumango naman ang binata. Nagagalit nga ako sa sarili ko kasi dahil sa akin at yumuko ang nanay niya. Kaya sinalo ka agad ni Shania ang salita. Hindi nanay, huwag kang magalit sa sarili mo. Ayoko na ganyan. Tanggapin mo na yun. Tanggapin mo na mahal kita kaya ako yun nagawa. Huwag nang paulit-ulit. May baby siopaw naman tayo. Napalabi siya at pinupog ng halik ang kapatid na cute na cute. Nagpahid si Sonia ng luha at saka huminga bago tumingin kay Rare. Salamat nga pala, bossing. Masama man ang loob ko, hindi naman kita masisisi. Pasalamat na rin siguro ako na ikaw ang nakabili sa anak ko at hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin na siyang umingiti at walang galos. Kung iba malamang baka wala ng baby kong panganay. Naluluhan na naman na sabi nito kay Rare. Tumango lang naman ang isa tapos ay tumingin sa kanya. Kung maari sana ay mapagbigyan mo ako sa hiling ko. Miss na miss ko na kasi ang anak ko at hindi ko alam kung paano kontrata niyong dalawa. Kung bayad na siya, maari bang dito na siya sa akin ulit? Parang huminto ang oras sa paligid ni Shania at agad na tumingin siya kay Rare na nawala ng pagka-relax ang aura ng mukha. Siya man ay natilihan at hindi niya alam kung bakit sa kabila ng kasiyahan na naiisip niya makakasama na ulit niya ang nanay niya ay para naiiyak siya na aalis na siya sa tabi ng lalaki na tutunan na niyang gustuhin sa kabila ng lahat. Inalok ni Rare ang pamilya ni Shania na tumira sa kanyang mansyon pero hindi ito tinanggap ng kanyang ina. Binuksan niya ang sarili na makahalubilo ang mga tao na ni sa hinagap ay hindi niya inakala na pwede niya makasama pero ginawa niya. Pikit mata para sa nararamdaman niya pero bakit parang talo siya? His best way was to get mad and act stubbornly possessive but he had never. Namalayan na lang niya na tumango siya pagkatapos ng lahat na pwede niyang ialok ay mahindian. Mabigat ang paa na naglakad siya papunta sa parking area pero hindi pa man lang siya nakakaalis
ay parang hinihila na siya pabalik. Damn! Who is he to claim Shania from her mother? Ina iyon na nawalay sa anak at siya ay hindi kaano-ano. Baka kapag nalaman pa ng matandang babae ang ginawa niyang pag-rape sa anak niyon, ay tuloy na niyang hindi mabawi ang ina ng anak niya. Katahimikan ang pinakasandata niya kanina. Sumasakit ang dibdib niya pero hindi niya masabi. He was beaten by conscience, by shame, by regret and love. He's not still so damn selfish after all. Naawa siya sa matandang babae na umiiyak habang nakikiusap. At bilang respeto, ay tinanggap niya ang pagkatalo sa babaeng pinaglalaban niya sa pamamagitan ng pera niya. Shania's mother has her own pride as a woman, has her dignity as a mother who doesn't want to trade her own daughter for money. To his wealth, marriage is the best way to keep Shania by his side, but he can't decide just like that. Ang kasal ay isang bagay na mahirap na pagdesisyonan ng padalos-dalos lang. Nag-uumpisa pa lang siya sa nararamdaman niya at ayaw niya mauwi sa kung anong kalokohan lang ang lahat. Isa pa, hindi naman ganoon ang damdamin nito para sa kanya. It is better to part ways for the meantime, to think better and weigh things best. Dapat yata ay matutunan na muna niyang lunukin ang pride niya bago siya bumalik at makiusap sa nanay ng dalaga na ibigay sa kanyang anak niyon. At hindi iyon ganoon kadali dahil mahal na mahal ito ng matandang babae. But why does it feel like dying while he's watching his own footsteps, walking away? He swallowed the lump in his throat until Rare heard the voice. Boss Rare, he hastily turned around and found Shania excessively taking vast steps towards him. Is she crying? She threw herself to him and he remained standing. Makikita pa rin tayo, diba? Magkaibigan pa rin naman tayo, diba? She sobs on his chest until she folds his tie and gently touches his arms as if memorizing his build. Ang malambing na mga daliri nito ay napunta sa kamay niya. Bakit ka umiiyak? Hindi ba ito naman ang gusto mo mula na ikulong kita dahil sa pag-aakalang ikaw ang pumatay sa aking ama at dahil sa sarili kong pagganasa? He tests, lumuluha na tumingin ito sa mga mata niya. Paano ka? Sino kasama mo ron? Sinong katabi mo sa pagtulog? At sinong kausap mo kapag ayaw mo magsalita? Wala ka ng susungitan. Wala na akong 500,000. She pouts childishly. I can give you all the money that you want, but I can't buy your love using my billions. I'll get you one day when I am more deserving enough. He wants to say it, but he chose not to. Kung may nabago man sa pagkatao niya sa mga sandaling iyon, ay ang katotohanan na handa niya itong palayain kung saan ito magiging masaya kahit nagaano pa niya kagusto na itago ito sa bulsa niya. Sa maikling panahon ay hindi niya namalayan ang pagmulat sa kanya ni Shania sa mga simpleng bagay na pwede magpasaya sa kanya at isa roon ay magkaroon siya ng pagmamahal. Makikita pa ba tayo ulit? She shook his hands. You will find out, aniya rito, pero pumiksi ang dalaga at kinusot ang mga mata. Anong find out? Paano si baby? Gigil na tanong nito sa kanya. Makikita pa. Stop crying and go back to your unit, he bluntly said, and without a glint of emotion, umiyak ito lalo at niyakap na naman siya. Mamimiss kita. Huwag kang matagal na hindi magpakita. Mamimiss ka ni baby. Huwag ka na masungat kay Yaya ha. Sabihin mo kay Yaya, mamimiss ko siya. Dadalawin ko siya. Ibilin mo sa mga guards mo na papasukin ako kasi magwawala ako sa gate mo ng subdivision. Ikaw, she looks up at him. Huwag makikipag-away ha. Huwag kang malungkot doon kasi kahit nandito ako, hindi naman ibig sabihin mag-isa ka. She cups his jaws. I'll send some of your clothes here. Bye Shania, you deserve to be with your mother. Iyon lang ang sabi niya kasi iyon ang totoo. Naranasan niya mawala ng mga magulang at hindi niya pwedeng hayaan na maranasan ito ngayon. Siya, sanay na mag-isa, pero ito ay hindi at mas lalo na ang ina nito. Kung hindi ang nanay ni Shania nakiusap, walang tsansa na palayain niya ito. Hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan ng isang ina na inaasam niya magkaroon. Ano na lang ang sasabihin ng matandang babae na napaka-selfish niya? Kung noon nagagawa niya na ipagkait ito dahil walang alam ang mga magulang nito sa sitwasyon, hindi ngayon na bulgar na ang lahat. Tinamaan siya ng matinding kahihiyan sa oras na malaman niyon
kung paano siya nakabuo ng bata. Hanggang sa salita lang pala niya ang sinasabi niyang doon lang ito sa kanya kahit na anong mangyari dahil hindi niya kaya maging maramot sa taong totoo nagmamay-ari dito. The woman who had given life to Shania, her mother. Shania cried and there's nothing that he could do but to wipe her tears. Go back now. Napilitan itong bitawan na kamay niya at nag-umpisa humakbang papalayo pero paatras na parang ayaw siyang tikalan ng tingin. Until when? Days will pass and soon enough, she'll forget the demon and will learn how to smile again. Baka ilang araw lang na mawala ng sinasabi nitong mamimiss siya. Bye! She raised her hand and bid goodbye but he just nodded. For now, when she turned her back and started to run away, that's when he dropped his shoulders. Will letting her go makes him a good person now? No, he's not letting her go. He's planning to make her his now, not through his money, but through his effort, his time, and all his attention, his love. Ganoon ang hamon sa kanya ni Rodel. Bilhin niya ng pera si Shania at bibilhin ito ng pagmamahal ng lalaking iyon. And Shania's mother woke him up. It's time that he must do the same if he really wants her in his life, because money can't buy the happiness that Shania deserves. She deserves better than his wealth. She deserves everything. Laglag ang balikat na pumasok sa Shania sa unit ng kondo. Napasandal siya sa dahon ng pintuan at parang barado ang lalamunan niya sa bigat ng kalooban. She never expected that her mother would ask for her hand again in an instant, and she never expected that Rare would give her as easy as that. There's a conflict. Ang sabi nito sa kanya ay ayaw siya mawala sa tabi niya, pero ibinigay siya sa nanay niya. Ibig bang sabihin niyon ay parang ihip na lang din ang hangin na nagbago ang interes ni Rare para sa kanya at sa baby nila. Ano mangyayari ngayong wala na siya? Hindi na ba siya nito maaalala? At doon na lang ito kay Che. Lintik, nabalot na naman na matinding selos ang damdamin niya. Huwag kang umiyak, malumanay na boses ng tiyasitang niya. Saka iyon sumulpot sa may gilid ng pader. Pinahid niya ang luha pero humikbi naman. Ginawa yun ng nanay mo para sa kapakanan mo. Alam namin na buntis ka. Narinig namin na pinag-uusapan ng 2 tauhan kanina ni Boss Rare. Hindi kami umimik at hindi rin naman kayo nakapagsabi dahil inunahan na kayo ng nanay mo na gulatin sa malautot niyang kahilingan na parang bombang sumabog. Anito na tumuloy sa kusina. Nasa kanya na lahat, anak, at gusto lang siguruhin ng nanay mo na hindi ka nakakapit sa kanya dahil sa higpit na kailangan natin sa pera. At mas lalong gusto namin na respeto ka niya kahit binili ka lang niya ng pera. Kung babalik siya, dapat oras at atensyon ang puhunan na niya para makuha ka, o dili naman kaya pagmamahal. Pagmamahal? Malabo naman yata yun. Wala naman siya nun siyang para sa akin. Naiiyak na naman na sabi niya. Eh ikaw, wala rin? Lumingon ang babae at huminto sa pagkuha ng mga pagkain na dala ni Luta. Napalabi siya at nakibit balikat. Ewan ko. Ewan mo? Iiyak-iyak ka tapos ewan mo? Hinabol mo pa nung lumabas ka sa banyo na nakita mong wala na tapos ewan mo? Kumamot ito sa batok. Eh anong magagawa niya? Eh hindi nga niya alam. Siyempre naman siyang malungkot yung tao. Mag-isa siya pakiramdam niya. Nangako ako sa ama niya na puputulin kong sungay niya. Anong iisipin ko? Raso naman niya. Puputulin ng sungay? Tanong naman ng nanay niya na sumulpot din karga si Baby Siopaw at pinapadede. O, di ikaw ang nasungay. Nakagat niya ang labi at parang namula siya sa pakiramdam niya. Nak, hindi maganda na iyon lang ang maging dahilan para magsama kayo. Paano kung matapos ng pagkukunwaring misyon mo? Paano kung magsawa naman siya sa kakabili sa'yo? Saan kayo pareho pupulutin? Duda ako sa pagbubuntis mo. Natural na hindi kayo magkakilala. Paano hindi nagsiguro iyon na gumamit ng proteksyon? Kaya lang, bakit ko naman aalamin pa ay nariyan na yan? At apo ko yan. Ang akin lang naman, mabawi mo respeto mo sa sarili mo. Kaya kinuha na kita at para na rin makakuha ka ng respeto galing sa kanya. Hindi na maganda na pera lang isipin niya ang dahilan kung bakit ka nakadikit sa kanya at hindi rin maganda na pera lang ang dahilan kung paano kanya gustong idikit sa kanya. Sa mga alok niya kanina na puro material na bagay para lang mabawi ka, alam kong interesado na siya sa'yo. Gusto kong tukuyin kung pisikal iyon o mahal ka niya. Mahal ako? Tumingin siya sa nanay niya. Crush ko siya, nanay.
Amin niya. Agoy mo ang kras-kras na yan. Hindi mo yun kras? May umiiyak ba na ganyan sa kras? Tanong naman ng siyang lumeniya na sumulpot din sa pinanggagalingan ng dalawa kanina. Bakit iyong propogi mo na ika mo'y kras mo ay hindi mo naman iniyakan noong naghiwalay kayo para magbakasyon kasi tapos ng klase? Mahal mo si Boss Rare, hindi mo lang masabi kasi hangal ka. Mana ka sa amin virgin, mga lahi tayo ng tigang, walang lalaki sa buhay, dumagdag ka pa. Ate naman, kung ano-anong sinasabi mo sa anak ko, naman ang nanay niya. Basta anak, kung magkakasama kayo ulit, mas matatag na ang pundasyon, hindi na matutulad sa amin. Ako nga, sa tanda ko nagkamali pa ako, hindi kasi maganda na matali ka sa kanya na ang dahilan pa rin at pagkakakilala niya sa iyo ay ikaw pa rin na babaeng nabili niya sa club at hindi rin maganda na para sa bata lang. Kung hindi niyo gusto ang isa't isa, okay lang naman. Lalaki naman ang bata at syempre, mamahalin niyo parehas. Hayaan mo na bigyan ka niya ng paggalang bilang babae na si Shania at hindi bilang isang babae nagbenta ng sarili para sa pera. Huwag kang magalit kay nanay ha. Kung talagang babawiin kita na wala ng balikan, aalis na tayo rito. Pero hindi naman tayo umalis, kaya ibig sabihin ay bukas pa rin ang pinto namin para sa kanya. Gusto ko lang na irespeto ka niya at huwag nang bilhin ng kwarta. Tumango siya. Paano? Bukang bibig din naman niya ang pera. I love you nanay. Lumapit siya sa nanay niya at yumakap doon. I love you din anak ko. Kami din, we love you din anak. Lumapit din ang dalawang babae at niyakap sa kanila. Malaki ba ang batuta niya, Shania anak? Napahagikik na tanong ng tiyang sitang niya. Bastos ka talaga ate ST. Saway naman ang ina niya, kaya nangiti siya. Hindi na niya sasabihin ang tungkol sa unang beses na may nangyari sa kanila ni Rare. Bangungot iyon para sa kanya. Bangungot na napalitan na ng magandang panaginip dahil sa anak niya at dahil nakita niya kahit paano ang liwanag sa madilim na pagkatao ni Rare. At malinaw sa kanya na parehas niyang hiningaan ang dalawang pagkatao na yun, liwanag at dilim, at nakahanda pa rin siyang burahin ang kadiliman na yun sa pamamagitan ng pagsabog ng kulay sa buhay ng binata, hindi na bilang parte ng pangako niya kay Senyor, kung hindi dahil yun sa gusto niyang gawin. She won't change him, she'll just help him see the light that lies beneath the darkness. She'll replace the pain with gladness, the sadness with happiness, the frowning and smug face with a smile, and the longing with contentment, lastly, hatred with love. Iyon ay kung makikita pa man sila ulit at kung gugustuhin pa rin siya na makasama ni Rare. Sana gusto pa niya kahit binalik na niya ako kay nanay sa kabila ng sabi niya na handa siya magbayad ng mahal para lang manatili ako sa tabi niya. Muli nagsindi ng sigarilyo si Rare habang papasok sa loob ng bahay. Ilang araw na nga bang lumipas nang huli niyang nakita si Shania. Wala ng Porsche car upang sunduin siya. Wala ng mga bodyguards upang bantayan siya na huwag magalusan. Wala ng maingay at wala na iyong katabi sa higaan. And what's with him? Silence. Total silence. Walang madaldal. Walang maingay. Parang walang tao sa loob ng mansyon niya, sa loob ng kwarto. Walang magandang babae na bumababa sa hagdan at humahagik-hik. Walang babae nakikisawsaw sa pagluluto sa kusina at walang nangungulit ng pagkain na gustong kainin ng buntis. Walang naglalaba, walang nagdidilig ng halaman, walang kumukontra sa lahat ng mga sinasabi niya. Kakamiss si Ma'am Chinita. Ano parang luta? Noong nandito parang buhay ang bahay. Kahit mag-isa lang siya na nagbibigay ng kulay. Ang lambing pa naman nun at nauuna pa tayong pakainin kapag may niluto. Ngayon, wala na. May Jocelyn naman nga tayo, ubod naman ang tahimik, ani ng isa sa mga tauhan niya na parang nasa dining hall yata. Gago ka, pipi nga si Jocelyn, paano hahanapan mo ng ingay? Kahit anong klase ng megaphone ang ibigay mo sa babaeng iyon, hindi iyon mag-iingay, pero tama ka nga, ang bait na sobra ni Miss Chinita. Noong huli, alam mo ba yung ibinigay ni Boss sa akin na 2,000? Kinulit naman ako ni Miss Chinita. Nihatid ko rin ang 3,000 sa kakumare na taga-palengke. Iyon ang huling pakisuyo niya sa akin. Ngayon, wala nang makulit. Sagot naman ni Luta. It's true, and he feels so empty. Ang buta sa buong pagkatao niya ay parang trumiple pa nang hayaan niya na mawala ang dalaga sa tabi niya.
Pero nakakatulong naman kasi nararamdaman niya na mangulila at para siyang pinapatay sa bawat araw. He's trying to find a better way how to gain her back. Sa mama at daddy niya, hindi niya magawang makipaglaban kasi hindi na niya maibabalik ang mga iyon sa piling niya. His time had finally ended to fight for his parents because it was overdue. But Shania is alive, carrying their baby. If he will try to accept the truth and be ready enough, if she will turn his offered love, then so be it. Inihahanda niyang sarili sa posibilidad na pagbagsak ng buong buhay niya kapag tinanggihan siya ng dalaga kung aalokin niyang bumalik pero dapat ay may damdamin para sa kanya. Nararamdaman niya ang tunay na halaga para sa kanya ni Shania at hindi lang basta ang pangangailangan ng niya kung hindi pangangailangan ng damdamin niya. Ang yaya niya ay parang wala ring buhay, kumikilos pero hindi nagsasalita. At parang namatayan ng anak sa pangalawang pagkakataon. That lady had touched their lives very differently. Nag-iisang kumikilos si Shania pero lahat sila ay apektado, lalo na siya. Totoong mahal na niya iyon at parang hindi na niya kayang hindi makita pa. Rare, may bisita ka. Parang patay na sabi na matanda sa likuran niya. Agad siyang napalingon at blanko ekspresyon ng mukha ni Pia habang nakatingin sa kanya at nasa tabi niyo si Cheche Servan. The woman is boldly smiling at him, so sexy with her corporate attire and her newly colored burgundy long wavy hair. Nakalabas ang cleavage na babae at ang tangkad lalo sa high heels na suot. Hi there, handsome. Ani yun sa kanya, kaya iminuwastra niya ang sofa pero hindi siya kumilos. Napatingin pa siya sa balakang ni Che na kumendeng iyon na naglakad papasok. Umirap sa kanya ang matandang katulong at pinukol siya ng masamang tingin bago iyon lumaya sa harap nila. At hindi man lang inalok na maiinom ang bisita. Anong sabi ng yaya niya? Just a minute. Aniya sa babae na naupo naman sa sofa at halos lumabas ang singit sa sobrang ikli ng palda. Hindi niya alam kung anong masamang ihip ng hangin ang naghatid kay Che sa bahay niya. Baka gusto siyang makita kasi ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa trabaho. Jesus, he's like a living dead. Anong iniirap-irap mo, yaya? Sita niya sa matanda matapos na mapagsolo silang dalawa. Unang beses iyon na nagkaroon ito ng facial expression matapos ng ilang araw na umakto itong parang patay na buhay din. Halos hindi na ito magluto ng pagkain at parati na lang na ang pinauulam sa kanila ay delata. Kaya lang, hindi niya sinata kasi alam niya masakit sa loob ni Pia ang biglaang pag-alis sa Shania. Iyon ang kahalika mo sa chariot, diba, Rare Cedric? Iyon ba ang bago mong babae na binili para mapalit kay Shania ko? Shania mo? Shan ko? For God's sake, yaya, wala akong binili. Dismayadong sagot niya at inis ay binuga ang usok ng sigarilyo. Wala kang binili kasi hindi mo kailangan na bilhin? Ganyan ba ang hilig mo sa mga babae? Iyong hindi mo paghihirapan na makuha at basta na lang maglalambitin sa leeg mo na parang butiking pasay? Bakit wala ka pa rin ginagawa? Bakit hindi mo sinisilip ang mag-ina mo? Ilang araw na, Rare? Umiyak si Pia kaya napapikit siya. Yaya, alam mo ba yung kasabihan na kailangan mo ng oras at katahimikan para mag-isip? Akala mo ba hindi ko sinisilip ay hindi ko na alam ang lagay kong maayos? Naghahanap ako ng panahon at malapit ko nang gawin yun. Huwag mo agad akong agarin dahil hindi lang ikaw ang nahihirapan. Ines sa sagot niya pero tinalikuran siya ng matanda. Ang nagpapahirap sa'yo, pride mo. Oo na nga, diba? Inalok ko na lahat pero hinindihan ako. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam na natalo na naman ako. Ito ang una kong pagkatalo simula na magising ako noong kamuntik akong mamatay. Masamang tingin ay binato niya rito habang halos magtabog ito sa paghila ng mga karne sa refrigerator. Hindi ka talo. Hindi mo pa naiaalok lahat kasi hindi mo pa kaya na tuluyan ka mabigo. Mahal mo naman, diba? Huwag mo akong lokohin dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Maari hindi ka galing sa matres ko pero kilalang kilala kita at ang mga gawain mong kabutihan kay Shania ay hindi gawain ng Rare na sinasabi mo. Alam kong mahal mo, kaya lang natatakot kang isugal iyon dahil hindi mo matanggap ang pagkatalo kung hihindian ka niya. Mas mahal mo pa rin ang pride mo kaysa sa Shania ko
Pinahid nito ang mga luha pero umigting ang panga niya. Kaya nga hindi pa ako makaharap kasi hindi ko pa kaya. Kapag humarap na ako, kaya ko na. Kaya ko nang matalo ng tuluyan kung ayaw niyang tanggapin ang pagmamahal na iniaalok ko. Parang naluluha rin siya sa kaisipan na akala yata ng yaya niya ay nagpapabaya na siya. Akala mo ba madali yaya? Akala mo ba madali makipagkompetensya sa lalaki na gustong-gusto niya noon pa? Ines na naglakad siya papalabas ng kusina at formal na hinarap si Che. Takot siya sa lalaking iyon na si Rodel at alam niya na kung naglapit man ang loob ni Shania sa kanya ay hindi iyon sa halos minuminuto nila nagkikita at nagkakasama. Paano pala kung si Rodel naman ang lagi makasama niyon? Baka magkapalit din ang dalawa. He's giving all the chances for both of them and he's hoping that she's going to miss him too. Though the moments they've spent together were only few. Kakaunti na ngayon, halos araw-araw pa sila nagbabangayan. Kung kailan naman nagkakasundo na sila at para nagiging magkaibigan, saka naman nawala sa kanya. Mukhang may dinadala ka, anang babae, pero halos hindi niya tiningnan ang maupo siya sa maliit na silya sa may piano. Hinit-hit niya ng paulit-ulit ang sigarilyo at hindi agad nagsalita. What brings you here? Formal na tanong ni Rhea saka sinulyapan si Che. These papers, tungkol yata sa kasong hawak mo. Tumatayo ka na palang abogado. Ngumiti iyon ng maganda. Just for my dad. Bakit ikaw ang naghatid? Oh, kibit balikat nito. I just wanted to see you as well. Masama ba? Ipinag-cruise nito mga hita, kaya lalo na lang na lumabas ang pinakaitaas ng bahagi ng mahahabang binte. I'm having a child. Wala na akong panahon na maglandi pa. Aniya, na wala pa rin kabuhay-buhay. Parang gulat ito sa sinabi niya, pero maya-maya ay parang pilit na inalis ang shock sa muka. May anak, pero walang asawa. She smirks. Nabuntis mo? Pumalya ang condom? Lucky woman. Unfortunate, pagdidiin niya. Malaking pasanin ni Shania ang magustuhan niya. Marami iyong obligasyon na pupunuan sa buo niyang pagkatao. Isa pa iyon ang dahilan, kaya dumistansya rin muna siya ng tuluyan. Ayaw niya ibalik iyon sa piling niya bilang clown. Hindi dapat na maging obligasyon niyon ang pasahin siya kapag nalulungkot, ang awitan siya kapag nagagalit, ang gawing makulay ang mundo niya dahil ang iyon ang gusto niyang ipagawa roon. Gusto niya maramdaman na kusa na lang nagagawin iyon ni Shania para sa kanya. Iyon makikita niya na nakangiti at abot langit ang saya kapag siyang kaharap. Katulad sa pamilya niyon at mga kaibigan kapag kaharap. He doesn't want to be her burden. For hell's sake, aalis na nga lang siya. Siya pang inaalala niyon noong araw na maghiwalay sila. And now those thoughts are driving him crazy. Pwede mo naman kunin ang bata kung gusto mo at maghanap ka na lang ng babae na pwedeng tumayo na ina. Do I know the woman? Umiling siya. No, you don't. At hindi darating ang panahon na i-display niya si Shania sa mga tao. May kailangan ka pa ba? Tumayo siya at tumingin kay Che. Halata nasaktan nito sa tanong niya dahil hindi lang niya madirektang lumayas na ito. Kahit pa yata maghubad ito sa harap niya, ay hindi niya maatim na bitbitin ito sa kwarto at palipasan ng oras. He needs only one woman and she's not around. Go ahead, baka na lang gusto mong lumabas. Call me. Anito pa at saka inilapag ang sulat niya sa mesa. Che finds her way to the door but looks back at him. Do you love her? Bumutong hininga siya tumango. Tuloy na basag ang kumpiyansa ng babae at para naiiyak na lumabas ng bahay. Wala naman siyang magagawa. Pilit niyang tinuruan ang sarili na iwasan si Shania pero hindi niya nagawa. At ang ilang araw na hindi sila nakikita ay mas lalo na lang na nagpapatibay ng damdamin niya na unti-unti na niyang nabubuo na dapat ipaglaban at sugalan kahit nakapalit ay ang pagbagsak niya bilang isang Rhea. Kinuha na lang niya ang sulat sa ibabaw ng center table at mabilis siyang umakyat sa itaas. Nahagip kaagad ng mga mata ni Rhea ang kahon ng cellphone na binili niya kahapon at katabi nun ang basic phone ni Shania na tuklap ang mga keypad. That thing means so much to his heart. Hindi siya corny at mas lalo hindi niya ugali ang makaramdam ng sentimental value sa isang bagay. Pero ang cellphone na iyon na naiwan sa kanya ay parang kakabit ng puso niya. Lahat ng kahirapan na pinagdadaanan ni Shania ay nasa aparato na yon. That serves as a reminder of her life
which was so difficult, lacking of fortune, food, clothing, and all the material things in this world but happy, contented, and satisfied. Iyon ang patunay kung gaano kasimpleng babae ang kinabaliwan niya at ngayon iminamahal. Ang babaeng handa niyang gawing prinsesa niya, hindi sa pamamagitan ng pera lang, kung hindi ng pagmamahal. Susubukan niya, manalo man siya o matalo. Masasabi niya matapang talaga siya dahil hindi na duwag na hayaan na lang na mawala si Shania sa kanya. His yaya was right. He hadn't laid his bet yet and he'd lay it now. Luta, tawag ni Rare sa tauhan na nasa may pintuan. Bitbit niya ang kahon ng cellphone at iniabot iyon sa lalaki. Puntahan mo sa eskwelahan o sa kondo. Ibigay mo ito at tatawag ako. Aniya, maang na nakatanga roon si Luta. Kanino, bossing? Kay Sean, he replied. Areglado, bossing. Saludo niyon, saka mabilis na kinuha ang cellphone. Magpaparamdam ka na? Umisi ito ng malaki. Rare bites his upper lip and puts his hands on his hips, looking at Luta. Nilamon siya ng hiya, pero anong magagawa niya? He wants to try everything that can please Shania and make her love him back. Hindi ako magpaparamdam, manliligaw ako. Napalunok si Luta at parang mas nervyos pa. Hindi kaya boss mabasted ka? Hindi ka naman marunong manligaw. Napakamot ito at parang gusto niyang batuhin ng piano. Kaya nga tatawag muna ako para alam ko kung gusto pa ako makita. Gago ka, inisasambit niya at parang gusto na tuloy niyang bawiin ang sinabi niya. Euterio, lumayas ka na bago pa magbago ang isip ng lalaking iyan. Alam mo naman na pride intinurok dyan ng doktor noong nakoma yan, kaya iyan ganyan. Akala mo naman mamamatay siya kapag binasted. Palibhasa, walang ibang alam gawin kung hindi bahay kumpanya. Hihila ng babae at patutuwa rin o kaya patitihayain. O di ngayon natatanga na dahil hindi marunong manligaw. Bilisan mo na, Euterio, at baka parehas ko kayo mapukpok ng vacuum kapag nakawala si Shania ko. Mamaya, maagaw iyon ni Pogi. Hay nako, baka may isang lalaki riyan na mapunta sa mental. Tuluyang pumanhik ang matanda sa hagdan. Bitbit ang mga damit niyang bagong plansya. Nagkatinginan sila ni Luta at nangingiti ang lalaki. Hindi ako yun, boss. Oo, ako yun. Amin niya sa sarili. Napakurap si Shania habang nakatayo siya sa ilalim ng pine tree nang maramdaman niya na may pumulupot na kamay sa baywang niya. Agad siyang tumingin sa kaliwa pero ang isang kamay ng estranghero ay humawi sa mahabang buhok niya at may humalik na sa kabila naman niyang balikat. She smiled with that familiar scent of a man, no other than Rare. Ibinali niya pakabila ang muka at sumulubong ang mukha nito sa kanya. She missed him so bad and she felt like bursting into tears. Tinitigan niya muna ito saglit kahit na naririnig niya ang hagik-hika ng dalawa niyang kaibigan sa may kabila na sementadong mesang bilog. Hindi niya maipaliwanag kung bakit naiyak siya nang makareceive ng text message nito kahapon matapos na iabot sa kanya ni Luta ang cellphone habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno kasabay si Rodel. It's me. How are you, my lady? Iyon lang ang text ni Rare pero balding luha ang iniyak niya at kulang ang salitang gusto niya magtatalon sa tuwa habang hawak ang cellphone. Nayakap pa niya iyon at nahalikan. Ang halos isang linggo na hindi ito nakikita ay kalungkutan ang dala sa kanya. She misses those warm nights where he cuddles her in a simple hug, but it's clear that she misses not only those times they both play with flames and burn them into wildlife, but she misses all of him. His rudeness, his dark stares which burn her soul, his lips that curl in annoyance and curl in an oblivious smile, his voice and many more. Boss Rare, nagkandautal pa siya na magkatinginan sila at parang gusto niya magpahalik. Lintik naman. Paano ay ang ganda ng labi at pink na pink, halos dumikit na sa noon niya at gusto na niyang abutin sana. Ang jahe naman na ngayon siya tinatamaan ng hiya matapos na nito makita ang lahat-lahat sa kanya. He cleared his throat and stood formally, tickling her tummy before he walked away and sat beside Ira. Ayi! Diyos mo, friendship! Ang bango! Kinilig na sabi ng kaibigan niya at pumasag-pasag habang namumula matapos sa singhutin ang leeg ng binata. Rare eyed at Ira and smiled on his own before landing his eyes on Shania's face, looking at her raptly. Umawang ang bibig nito
pero para hindi maisip ang sasabihin, kaya isinara na lang at nalukot ang muka kaya napahagikik siya. Alam mo, friendship, parang ang init dito. Doon muna kaya tayo sa kabilang puno kasi para naman hindi awkward ano? Ani mo Haima. Sabay hila kay Ira na halos ikatapa ng isa. Na-miss mo ko? Siya na ang hindi nakatiis na huwag magtanong matapos sila mapag-isa. He raped her and fixated his eyes on her tummy. Gusto na niya ma-disappoint kasi hindi ito sumagot. Pero na magkatinginan sila ulit ay marahan itong tumango kaya lumaki ang ngisi niya at lumakas ang hagikik pa. Come here, ani Rare, kaya hindi naman siya napapakipot pa. Mabilis siyang lumapit at naupo sa tabi nito. Niyakap ang braso ng binata at ikiniskes ang pisngi sa suot nitong long sleeves. Namiss din kita. Sabi ko sa'yo, mamimiss kita lagi. Bakit hindi mo ko dinalaw? Hindi mo kaagad ako binigyan ng cellphone. Hindi mo ko pinagbibisita kay Kuya Luta sa kung sino sa mga apostoles mo. Busy ka ba? May babae ka ba? Si Che, nag-date ba kayo? Nag-sex? She gulps when he holds her chin and lifts it up. Usang umawang ang mga labi niya at pumikit ang mga mata nang dampian siya nito ng halik sa labi. No sex, no woman. Anito, kaya nagmulat siya at bumiti. I want to, with you. Kaya lang, baka sabihin mo naman yan lang ipinunta ko. At saka wala akong cash na dala. Natawa siya. Pwede naman ang utang muna. She giggled, which made him chuckle. You're crazy. Gusto mo? Umarko mga kilay nito. Walang pag-aalinlangan na tumango siya. It's one of the many things which made her attach herself to him even more. Nagsimula sa ganoon na unti-unti niyang natanggap kapag nag-iisa sila hanggang sa damdamin na pala niya ang ibinibigay niya ng buong puso at hindi na lang basta katawan. Nagsukatan sila ng titig at hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pamumula na mukha ni Rare. His eyes turned darker as lust filled him, but a little later, he sighed and shook his head. And due time, baby. Anito, at hinalikan na lang siya sa noo. Baby, bakit ayaw mo? Utang na nga muna. Libre, ayaw mo? Shania bobs her brows but he laughs at it. Let's stop having sex for a while. Anito sa kanya, kaya sumimangot siya. Pakialam niya kung sabihin nito na manyaki siya. What's with that frowning face? Pansin pa nito sa kanya, pero lalo na lang siyang sumimangot. Gusto ko na nga. Namimiss ko na nga 1 linggo kaya lang wala ka naman. Ira pa niya. Namiss niya ang mamahalin nitong tawa, kaya tinitigan niya. Sabi ni Luta sa kanya, secret lang daw nilang dalawa na sabi daw ni Rare ay liligawan na siya. Ito na ba iyon? Ang pagsulpot nito bigla? Nasaan ang bulaklak? Nasaan ang chocolates? Dapat pala, makihilit na siya ng mamahaling tsokolate. Para naman hindi na lang piso na local chocolate ang matikman niya. Lahat, hihingiin na niya rito. At kapag wala na, magtitiis na siya, basta wag lang itong mawala at malayo ulit. Hindi baling walang yaman, basta may Rare siya. Sanay naman siyang mahirap at kaya niyang itaguyod ang pamilya nila kung sakali. Malino na nga ang kaba sa dibdib niya tuwing nagkakalapit sila noon, ang mga selos niya at inis sa mga kaisipan na babaero ito. Malinaw na crush lang niya si Rodel at mahal niya si Rare. At hindi maipaliwanag ng salita ang kasiyahan na nararamdaman niya. He holds her hand, which was placed on his knee, fondling her fingers gently. Parang ang lambing nito sa sobra. I want to take you, but this is a part of my, kung nakuha kita noon sa dahas at dinaan sa pera, respeto naman ngayon at anito na para hindi pa masabi. At pera? Ngumisi siya at kumislap ang mga mata. No! Ines sa sagot nito at para nag-uumpisa ng maaburido. Masungit at tumingin ito sa mukha niya. At pagmamahal, damn it, galit at tumaas ang boses nito kaya lalo siya natawa tapos ay pumiksi siya. Ay, gusto ko may pera tapos may doon sa kama. Handa haba ang nguso niya kaya halos matutop ni Rare ang noo sa pagkatismaya. Gosh, am I wrong for coming? Tama ba ang babae na puntahan ko para ligawan? Niyakap niya ulit ito sa braso at inalog-alog pa niya habang yakap at hinalik-halikan. Tamang-tama, swak na swak pa rin. Para hinaluma ang sayo rito sa akin. She bobs her brows again. Kabastusan ang nasa isip niya at ganoon katindi ang kamandag ng mga tiyahin niyang luka-luka. She's so damn grainy at the same time. She finds herself funny.
She making fun of him because her life had been so lonely since that day she bade him goodbye. Wala na siya nakitang pwedeng asarin at sinubukan niyang gawin kay Rodel, kaya lang hindi nagsusungit ang professor sa kanya at ngumingiti lang. Kulang ang reaksyon para sa kanya at may hinahanap ang puso niya na pamaryal na sungit at gwapong mukha kapag naiina siya. Iyong lalaki na alam niya na kahit anong ibato niya sa asar at masakit na salita ay hindi sasalingin ni gahiblang parte ng buhok tiya kahit naubod ang tapang ang dating ng pagkatao. You want me near again, Sean? Seryosong tanong nito sa kanya, kaya seryosong tumango rin siya. I do. Let's start anew. Crush mo ko at baka nga love mo na ako. Friend naman kita. Magikik siya, kaya parang pumangit na naman ang tabas ng gwapo nitong mukha. Love mo na ako, no? Aminin mo na nga, biro niya rito at sinikosiko pa niya. Ang sungit ng mukha nito at humarap sa kanya. Liligawan ba kung hindi? Safe pa rin ang sugot mo eh. Gusto ko, direkta na nga para masarap. Natahimik siya nang biglang hawakan ni Rare ang leeg niya na parang giginasakalan siya. Napatuwid siya ng upo at hindi makagalaw. That's the beastly attitude she's been missing for days. Best chill but gently. Nangalikik siya nang dumikit ang labi ni Rare sa tainga niya. I do love you and I won't stop until you love me back. Wala kang choice kung hindi mahalin din ako. Dahil kahit may asawa ka na, susundan pa rin kita dahil aking ka lang, Shania. Maraha siya nitong hinalikan at kinagat pa ang labi niya. Langya, mamaya nasa guidance na siya sa paglalampungan nila sa ilalim ng pine tree. Hindi bale, pahahalikin na lang niya sa puwet ni Rare si Mother Counselor. Love naman daw siya kaya malamang papayag ito. Yikes! Love niya ako na talaga. Kilig na naman ang tinggil niya. Kilig na kilig si Shania na makatanggap siya ng pabulaklak at pa-chocolate nang buksan niya ang pintuan ng kondo. Hindi man sabihin ay iisang lalaki lang ang gusto niyang panggalingan niyon at doon na nga galing kay Rare. Ano yan siyang anak o sisa ng siyang luminia? Nang masilip siya na halos tumalon pa, naalala niya lang ang baby niya kaya tumigil siya. Pabulaklak siyang galing kay Bossing. Ngumisi siya at sabay sila ng tiyahin na nagtaas ng baba ng kilay. Tapos maya-maya ay sumimangot ito. Hindi naman makakain yan. Anito na umira pa. Ma'am, binabababa po kayo ni Sir. Nanlaki ang mga mata niya. He's Rare here. Tumango iyon. Isama niyo raw po ang mga nanay niyo. Nasa dining po siya at ang tito niya. Anang lalaki, kaya nanlaki na naman ang bibig niya. Ayan ang kainan. Diyos mo, Shania. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Tara na. Mabilis na nagsuot ng tsinelas ang tiyang luming niya. Hoy mga kapatid ko, may libreng feeding sa dining ng mga bilyonaryo. Tayo na at na makatikim tayo ng grasya. Bilis na. Labas na mga sastaraka. Dalahin si Baby Siopaw. Nga siyang tumingin nang halos magsabay-sabay ang tatlo at nagmamadali na lumabas. Iniwan siya nakatigalgal matapos nayabot sa kanya ng nanay niya, ang kapatid niya at ang tsupon. Hoy, hindi kayo magbibihis? Tawag niya sa mga iyon. Pero ang lalaki ng hakbang na para mga patay gutom na napapunta sa barangay hall para sa isang relief operation ng gobyerno. Noon, nakikipagtulakan pa sila at halos maipit sa pila para sa 1 kilong bigas at mga sardinas na may ados na kape, na asukal at 10 pisong gatas, 2 noodles, pero ngayon ay imbitado sila sa dining ng mga mayayamang nakatira sa condominium. Hindi naman sila gutom kasi ay marami rin naman pagkain dahil kasasweldo lang ng 2 niyang tiyahin. Kahit na pera niya, hindi naman nagagalaw dahil inabutan din siya ng mga iyon na pamasahe sa araw-araw. Wag na raw po kayo magtagal, Ma'am Shania. Ayaw daw pong mainip ni Sir Rare. O di wag, lumabas siya nakatsinelas at nakafitted na bestida. Bahala iyon sa buhay nun na mapagnitan sa kanya, total, ay mahirap naman talaga siya at hindi mayaman. Bit-bit ang baby, ay bumaba siya sa dining na sarado yata. Kapapasok pa lang niya at palingalinga sa paligid, ay narinig agad niya ang tawanan ng mga nanay niya at ang boses ng mga kalalakihan. Nagkakatuwaan ang mga iyon sa isang malaking mesa at halos mapaiyak siya na makita ang kanyang yaya Pia at si Jocelyn. But where is the apple of her eyes? Wala si Rare. Looking for me? Bulong ng binata sa may tainga niya,
Mula sa likuran ay nakayakap na naman kaagad ito sa tiyan niya habang hawak ang cellphone. Mukhang galing ito sa may likuran at baka may kinausap. Sana hindi babae. Pumihit siya kaagad at hinilang kurbata nito. She tiptoed and aimed for his lips. Isang mainit na halik naman ay binigay nito sa kanya. "What are you wearing, woman? Lumabas ka ng ganyan with an escort?" Inararo siya nito ng tingin. "Off-shoulder na, napakaikli pa." He added, but she just giggled. "Sabi mo wag na magbihis kasi ayaw mong mainip. Tingnan mo nga na mga nanay ko. Butas pa ang damit ng mga iyan. Hindi ba nakakahiya sa uncle mo raw? Sa'yo? Hindi ba at hindi ka naman sanay sa ganito? Hindi mo naman kailangan na pilitin kung hindi mo gawain. I am not forcing you to change. I don't want you to change. I just want to see you, the goodness in you." Aniya rito pero ngumiti lang si Rare. Kinuha nito ang bata sa kanya at gulat siya na makita na marunong itong kumarga. "You didn't ask for this and I'm trying to open up myself. Please, lead me and help me. They're your family and I don't care if they're wearing rags. They're true people more than the people that I have in my world." Siya naman ang ngumiti. Ibig sabihin ay napagmasdan na pala nito ang miyembro ng pamilya niya. At nakita nito na totoo mga tiyonggong tao ang lahi nila. Pakis, tumulis ang mga labi niya kaya naiiling na ngumiti si Rare. "They're looking at you." Bulong nito pero pumadyak siya. "Kapag hindi mo ko hinalikan, itatakas ko sa baby paglabas at pababayarin kita ng ransom na 1 trillion. Hindi kita sasagutin ng matamis kong oo." Syungal, hindi pa nga siya sinasagot. Kung makahirit siya ng halik, ay parang padasal lang si Rare sa kanto na pwede manghingi ng tinapay panlaman sa tiyan. Ito naman panlaman sa kalibugan at sa nguso niyang sabik na sabik. He swoons down and sucks her bottom lip. "Ang sarap, tagalan mo pa." Napapikit pa rin siya pero tumigil na ito sa paghalik. "Bilis na, bossing. Isa pa. Isang-isa na lang," pakiusapan niya. "God, Shania, kapag hindi ako nakapagpigil, maya-maya ay hubad ka na." Mariin na bigkas nito pero pabulong na naman. She giggled. "Yun ang gusto ko, para may 30 mil na naman ako." Oh damn, parang sumakit na ang ulo na sambit pa ni Rare kaya nagmulat na siya ng mga mata. "Wag na nga, ang pabebe mo naman. Kapag ako nakahanap ng nguso ng iba, huyo ka sa nguso ko. Nun kang..." The next few words were locked up inside her mouth when he vigorously kissed her, gripping her jaws a bit tighter than usual. He gave her what she wanted, a soul-searing kiss, long enough and a little brute until she felt her lips getting numb and her breathing was affected. Napahawak siya sa belt ni Rare at narinig niya na parang umungol ito sa bibig niya. What are they? They're both passionate. Ramdam niya ang sumisingaw na init ng katawan nila parehas. Pero ang mas ramdam niya ay ang pagmamahal sa puso niya, ang kasiyahan na nahahawakan niya ito ngayon at nahahalikan. Napapasinghap na napaatras ang ulo niya nang halos mawalan siya ng hininga pero napasumiksik siya kay Rare nang halos makihalik na rin ang mukha ng nanay niya sa kanya. Nakapamaywang si Sonia at nanunulos ang mga labi na nakatunganga sa mukha niya. "Ang galing mo, anak, patuka ng patuka, ano? Bahog sa manok, ang hilig mo magpatuka. Hindi pa man lang lumuloob ang tiyan mo. Parang gusto mo na kaagad laman na naman." Mataray na saad ng ina niya kaya napakamot siya sa ulo. "Nanay naman, bakit ka nandito? Nakikita mo na, lumapit ka pa." Hirap niya. "Ang kati, ang taray, halin na roon, maupo na't kumain muna." Patuka ng patuka. Hirap din niyon sa kanya pero nang tumingin kay Rare ay ngumisi na maganda. Sa pagkagulat pa niya ay kinuha ng binatang kamay ng nanay niya at nagmano roon. "Kaawaan ka ng Diyos, Rare. Kumusta ka na? Babawiin mo na bang anak ko sa akin?" Ngumisi si Sonia at hindi kumukurap na nakatingin sa mukha ng kausap. Parang siya ang nahiya sa tanong ng ina pero tinitignan iyon ni Rare at saka ngumiti. "Kung ipagkakatiwala mo, nanay, bakit hindi? Nanay na siya ni nanay ko." Para nagustuhan naman ng nanay niya ang sagot na iyon kasi ngumiti iyon. "Sa tamang panahon, hindi ko naman ipagdadamot kung talagang dapat na. Ang tingin ko ay malapit na iyon. Kaya lang, ang isang ito ay parang kinakati ang nguso na magpatuka na magpangtuka." Tumingin na iyon kay Shania na parang ngali-ngali siyang kurutin sa singit. Hindi nga lang nanay nguso ang kinakati na magpatuka.
Biro niya sa ina na lalo ikinasama ng tabas sa mukha niyon. Luka-luka ka talaga. Hindi ka ba nahihiya na narito sa harap mo ay ang bastos-bastos mo? Mana ka sa mga tiyang mong para mga ulupong na habol lang ng habol sa mga apostoles ni Rare. Halina at kumain na. Kapogi pala ng tsuhi ni Rare, ano? Parang kinilig ang matanda nang tumingin sa matandang Villa del Rey. Siya naman ang halos mairolyo ang mga mata. Nay, kirengkeng, mahal mga anak, baka mabuntis ka na naman. Pangbubus ka niya sa kahinila ang braso ni Rare na pangiti-ngiti lang naman. Para sinasabing pogi lang, buntis na kaagad. Sira ulo ka talagang bata ka. Mana ka sa pinagmanahan mo. Daldal naman ang ina ni Shania kaya napabulong siya. Go nanay, mana ako sa'yo. Magikik siya at saka niyakap ang braso ni Rare. Buisit ka talagang bata ka. Maktol ng ina niya pero nilakahan niya ang hakbang. Pagdating sa mesa, ay nakatingin sa kanya ang lahat at naluluhang niyakap kaagad siya ni Pia. Ang halaga ko, miss na kita Shania anak. Kumusta ka? Hindi ka ba nahihirapan maglihi? Buong pagmamahal niyong hinaplos ang mukha niya, ang mga braso at ang tiyan. Hindi naman po yaya, antukin lang ako kaya minsan napapaidlip ako sa gitna ng klase at sa umaga ako naduduwal. Nahihilo minsan pero iniinom ko naman ang mga vitamins ko, ngiti naman niya. At ang sunod niyang niyakap ay si Jocelyn na parang naiilang naman na napatingin pa kay Rare. Hi Barako boys! Bati ni Shania sa mga kalalakihan. Hi Miss Chinita! Sabay-sabay na bati rin ang mga iyon sa lahat. Si Luta lang ang hindi makapagsalita dahil gwardyado na naman ang tiyang lumeng niya. Tumingin siya sa matandang lalaki na kamukha ni Senyor Edgardo at syempre kamukha ni Rare. Yumuko siya na kaunti kasi nahiya siya kahit paano. Hindi tulad ng tiyang sitang niyang parang tukod na nakayakap sa braso niyon. Feeling close ang bruha, mangungunsume sa kalokohan ng lahi niya ang mga lalaki. I will let you meet uncle. Anyaya sa kanya ni Rare kaya lumapit sila sa matandang lalaki. Uncle, this is Shan. Shan, he's my uncle. Nag-iisa sa side ni dad and mostly sa side naman ni mommy na sa England sila. Anito, they're all in England because they hate my family name. Just like how they hate my brother for taking away Marina's life support. Idinaan niyon sa tawa ang parang sama ng loob tapos ihinaplos ang pisngi niya. How are you darling? Pag-iiba ni Robert sa usapan. Okay lang po. She tiptoed and kissed the man's cheek. Pasensya na po kayo sa pamilya ko. Maingi po talaga sila at mabiro. Saka kung ganito man pong ayos namin. Tiningnan niya ang tiyahin na napatingin din sa sarili at napangiwi. Never mind. It's what inside the heart that matters, and not what our eyes can vividly see outside. You gotta remember that. Don't feel so down. I know you better than enough, sweetheart. Kinurot pa niyo ng pisngi niya, kaya napangiti siya. Kainan na at kumukulo ng sikmura ko. Mamaya ng chismisan, sigaw ng siyang luming niya, kaya nagkatawanan ang lahat. Akin na si Baby Rare, kumain na kayo ni Shania. Anang nanay niya, at saka kinuha ang kapatid niya mula kay Rare. Ikaw nanay, mauna ka na. Akin na si Baby. Alala naman niya. Ay sus, kaya ko naman kahit karga ko ang tabatsoy na ito. Ikaw na kumain at buntis ka. Mahirap na malipasit ka ng gutom. Patuka ka ng patuka. Napahagikik siya at kagatlabing tumingala sa binatang katabi na pangiti-ngiti lang. Oh, maupo ka na. Huwag nang tingalain at baka magpatuka ka na naman. Hindi ka makatiis sa sobrang kagwapuhan. Singit pa ni Sonia, kaya napakamot na si Shania sa ulo. Kakainis naman ang nanay niya. Parang syunga. Rare takes Shania for a walk after the long dinner. He's happy and that's the first time after forever he's been happy again. Ang huling kasiyahan na naramdaman niya na ganoon kung tamang alaala niya ay 5 taon siya noong cowboy birthday niya na hindi pa comatose ang mami niya at dumating ang daddy niya galing sa Argentina at suot na ang cowboy costume. And after that, he had none. Para nahihiya siya na wala siya mabitbit na pamilya kay Shania dahil lagas na lagas ang miyembro, hindi tulad nito na ama lang ang wala. I'm sorry, nanula sa bibig niya at hindi niya gusto iyong sabihin. He never says sorry but at the time he really is. Tumingin sa kanyang dalaga na para namang hapa sa sinabi niya. Bakit? They're the only family that I could bring for I've never known. Ano ba yan? Bakit mo naman ipagsusorry yun?
Hindi naman mahalagang kadugo mo o hindi ang pamilya mo. Ang mahalaga ay iyong pagmamahal niyo para sa isa't isa. Ako nga, ampon lang naman sinanay ng mga magulang niya, ni Tita S. Queen at Tia Luming niya, kaya lang hindi ko maramdaman yon. Noon, humiwalay kami sa kanila kasi ayaw ni nanay na mamulat ako sa buhay na nakagisna ng mga yon sa mga buhay na tumitihaya para magkalaman ng sikmura, pero ngayon sama-sama kami. Kasi nakita ni nanay na kahit ikinahiya niya ang dalawa niyang ate noon, inalagaan pa rin siya noong wala ako. Ako nga ang dapat mahiya kasi tingnan mo naman ang estado ng pamilya ko. Tingnan mo kung saan ako galing. Hindi nga kami bagay tumira sa condo mo. Para kami mga trying hard na maging mayaman. Anito naman, bakit? Saan ka ba galing? Rare looks at Shania and tugs her hand. Sumandal siya sa puno sa loob ng mga halamang cyprus habang yakap ito nito sa gulugod. Galing sa club mo, kibit balikat ng dalaga. Nagbenta ng sarili, dugtong pa nito. Napangiti siya, nabili ng daddy niya at napunta sa kanya. The story ran like that. Nothing more. He doesn't see a bad woman in her. Kahit na anong gawin niyang isip na galing ito sa club, ay hindi niya makuhang isipin na masama itong babae. Ang parati nakakaagaw ng pansin niya ay ang kabaitan nito bilang anak at ate, kaya nagawang ibigay ang sarili para sa kapakanan ng pamilya. And he'll always be so proud of her. He doesn't need a degree holder woman, an engineer, lawyer or whatever. He needs a student who struggles hard to survive and values the lives of other people than her own. At hindi siya naniniwala na masamang babae si Shania. Nagkataon lang nakapos sa palad ito kaya napunta sa isa sa mga tagong negosyo niya at napunta sa mapagpala niya mga kamay. Hindi ko na club yun ngayon. Binitawan ko na at ang lahat ng koneksyon ko sa mga lalaki mahilig tumikim ng babae. Huh? He nods. You heard me right. Wala na at nilinis ko na. Katulad ng pagpapatawad ko sa sarili ko sa nagawa ko kay daddy. Ay, ang bait naman. Yumakap ito sa mga batok niya. The next thing to follow is to talk to all my relatives in England. I'll ask them to forgive my father. I realized that if it was so hard for me, how much more to him while he's my mom's husband. Tama, pasuklay-suklay ang mga daliri nito sa buhok niya at gustong-gusto niya ang pakiramdam na yun. Gusto niya ang mga pagpapahalik nito dahil ang kulit at nakakatawa. He doesn't even find her flirtatious as well, but rather finds her funny and childish. Saka, baka ayaw niya na makikita na hihirapan ng mommy mo. Kung hindi niya mahal iyon, hihintay niya ba yun ng maraming taon bago tuluyang alisan ng life support? Siguro, naisip niya na masyado na rin niya ang pinahihirapan ng nanay mo at inalis na niya ang selfishness when he had finally learned to let go. Ako, I won't let go. Call me selfish, but if it happens to the person that I value as much as I value my life, the woman that I love, I won't ever let go. Sabay na kaming mamamatay kapag matanda na, pero hindi ko ililet go, which I don't ever want to happen to me and to my lady. Seryosong pahayag niya, pero sa ilalim ng may kadilimang paligid, ay nakita niya ang ngiti ni Shania. Sinong lady mo? Pilit na naman nitong inaabot ang baba niya, pero hindi siya tumutungo. The mother of my child. Napahagikik ang dalaga at lalong tumingkayad. He feels being so loved when she attempts to kiss him. Kahit wala itong sinasabi, ramdam niyang mahal din siya ni Shania at natutuwa siya dahil para namulat ng pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. His precious senses are definitely working fine. Napag-aaralan na niya ang mga sinasabi ng mommy niya noon na kahit anong sabihin ng bibig, pwedeng iba ang laman ng kalooban ng tao. Some could lie, some could pretend, some are true, and he's not afraid of Rodel anymore. Si Shania lang ang dapat niyang katakutan at hindi ang lalaking yun. She has the willpower to dictate her own, what to choose and who to choose, and no matter who will she choose in the end, he'll accept his own defeat and rejoice for his victory. That's life anyway, a never-ending practice of trading and gambling. Kailangan na sumugal para sa mas ikabubuti ng buhay at maging handa sa pagkatalo. Ang mahalaga, natuto na lumaban sa hamon ng buhay at hindi basta na lang sumuko, lalo na kung marami pa namang paraan na pwedeng gawin. Father of my child, pakis na nga, she barely whispered, pulling his head down. Halos maglambitin na ito sa leeg niya, kaya sinusuportahan na niya bago pa ma-out of balance.
Ang kulit lang nito talaga at mas magandang investment pala ang pagmamahal kaysa sa pera. Nararamdaman niya yung masaya siya dahil hindi niya binibili ng kwarta ang babaeng mahal niya. Init na ako. Akala mo, gagasain na rin kita kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. She pulled her and kissed his jaw. Natawa siya sa sinabi nito. Ramdam niya na pinaninigasan siya pero hindi na muna. Hindi hanggat hindi galing sa bibig nito ang salitang mahal siya. Nararamdaman niya pero gusto niyang marinig. And if she's going to tell him by next year, then he'll make love to her by next year as well. That's his best way to make her feel being respected. Ibabalik niya ang respeto nito sa sarili kahit na minsan ibinenta ang sarili para sa pagmamahal sa ina. Mainhin ka rin talaga, no? Biro niya kay Shania. Oo, sobrang hinhin ko. Kaya pakisi mo na ako, Boss Rare. Naglalaway na ako. Bakit ba naman kasi ikaw ang kinahihiligan ko? Bilis na, please. Pakiusap nito na halos matumba na sa pag-abot sa kanya. Hindi mo pa ako mahal niyan? He gazed at her lips. Hindi pa. Bukas pa kita mamahalin. Crush pa lang kita ngayon. Natawa siya, pero tuloy na ito napakarga, kaya wala na siya nagawa kung hindi alalayan na ito. At ito naman ang isinandal sa puno. He smelled her neck and brushed his nose against her throat. Ayan, napahagikik ito, kaya nginti naman siya. She began to caress his shoulders and it drives him mad. Nagtitimpi lang siya dahil kasama iyon sa pangako niya binitawan sa sarili niya. And he had never experienced getting intimate with a woman under the dim lights of a restaurant's garden. Kanino ka pa humihingi ng halik? He nibbled her jaw and fondled her thigh. Wala. Sa father of my child lang. Crush na kasi kita ng 101%. At si Prof at 100%. A giggle comes after. That's bullshit, Shania. Siya naman ang nawala ng salita na bigla siya nitong hinalikan at ang masusuyong kamay ay humahaplos sa ulo niya. Really bullshit, Rare. She sexily moaned his name in between their kisses, and she's so much of a woman, a temptress. Shania's kisses are passionate and hungry, and so Rare just kept his thoughts to himself and just equaled her intimacy. Nakakakilig naman ang tagpong ito, mga ka-Felicidad. Kailan kayang kasalan? Sana naman wala na problema na kaharapin ang ating mga bida. Kaya naman, abangan!